What's up guys? Welcome aboard to another episode on how to become a pilot in the Philippines. In this episode, pag-uusapan natin ano nga bang meron sa BS Aviation Major in Flying. Kung gusto mong malaman, sit back, relax, and enjoy. What's up guys? Ngayon kasama natin ang isa kong kaibigan at dati kong kaklase sa De La Salle pa. Nag-aaral siya ngayon ng BS Aviation Major in Flying sa Manila. Ngayon tawagin na natin siya, si Rainiel Tenorio. Rainiel, kumusta ka? Hello? Yan. Ano, kumusta naman? Okay lang. So, anong pinagkakabalaan natin dyan ngayong pandemic? Mostly online class lang kami. Tapos, yun, online class. Online class din. Oo nga. Halos karamihan sa atin, puro online class. So, diretso na tayo sa mga tanong. Ang dami kasi nagtatanong about sa course na to ng BS Aviation Major in Flying. Gusto nilang malaman ano nga bang meron dito, anong pros and cons ng Aviation Major in Flying. Ano nga bang meron sa BS Aviation Major in Flying? Ang BS Aviation Major in Flying is a 3-year degree course designed to prepare students to become professional airline general aviation pilots and to develop skills needed to be future manager leader in aviation. Graduates of this course undergo the primary basic ground flying course as well as the advanced ground and commercial flying course. So basically, yung course ko is 3 years lang, and within the 3 years, I have the degree na, and also I am a commercial pilot license holder. Bakit ito yung course na napili mo? Di ba? Alam naman nating marami ring course. Tapos siguro, gaya ng mga aspiring pilots, marami din tayong pinagpili ang course. Pero bakit ito yung course na napili mo? I took this course because I think I have the passion in the aviation industry. And I think mag-excel ako sa course na to kasi nga I love the things that is related to aviation. Tapos, isa ding reason kung ba't kinuha ko to kasi 3 years lang yung course na to, tas with flying. Pwede mo ba kaming bigyan ng heads up para din sa mga aspiring aspiring na kumuha ng ganyang course na BS Aviation Major in Flying? Pwede ba kang bigyan anong mga subjects yung karaniwan yung inaaral, at least para makapag-prepare sila, makapag-aral sila habang naka-lockdown tayo, naka-quarantine? Ngayong first year namin, we have both major subjects and minor. Major subjects are more on the general knowledge about aviation, navigation, air law, etc. At sa minor subject naman, those are subjects under the requirements of SED, like PE, yung mga ganun. Pero, if you're non-STEM students, ang alam ko, titake mo yung mga subjects like calculus, physics, chemistry, yun, yung mga ganun. Yung mga tinake ng STEM na hindi nakukuha yung UMS tsaka TBM. So, malaki advantage talaga, no? Yung pag gusto mo yung ganitong course, magandang kunin mo talaga sa senior high yung STEM, no? Para at least magkaroon ka ng heads up, tsaka hindi ka na mahirapan, hindi ka na kumuha ng ibang units. Oo, kasi pag non-STEM ka, madadagdagan yung units mo. Oh. So, follow-up question lang din, no? Mahirap ba yung mga subjects na inaaral niya? At first, siguro, it's hard for me to understand the technical terms and other terms regarding flight. Kasi sobrang bago sa akin. Pero yun nga, when you love the things that you do, it makes the things much easier. Kailangan talaga mag-aral ng mabuti. Kasi nga, studying never dies when it comes to aviation. So, gaya nga ng sabi mo rin kanina, merong flying na nakasama yung BS Aviation na Major in Flying. So, pwede mo ba kaming bigyan ng idea paano yung mga phase, anong mga phase yung ginagawa nyo? Tapos, yun, ano bang parang mahirap bang pagsabayin yung flight training sa college, yung mga ganon? So, yung una is ground schooling. Then, habang nagka-ground schooling ka, bibigyan ka nila ng simulator sked. Sa simulator training naman, kailangan mong makapasa sa bawat lessons like straight and level, climate descent, level turns, etc. Kailangan mo munang ma-release sa simulator bago ka nila
payagan mag-flight. Then sa flight naman, kailangan mo munang kumuha ng student pilot license. After nun, meron kaming flight orientation. Sa flight orientation naman, i-apply mo yung mga natutunan mo sa simulator training mo. Then after mo mag-orientation flight, due for solo ka na. Sa due for solo, i-check ka na ng FI mo or flight instructor mo kung okay na yung handlings mo. Yung mga patterns, yung approach, and such. If goods na lahat, i-release ka na nila for solo. Then yun, ready ka na for first solo flight. Kumusta yung yung first flight mo? I know na at least nakalipad ka na, sabi mo nga. Na kumusta yung first flight mo? Anong pakiramdam? Anong una, syempre, hindi man natin maiwasan kabahan. Then, at the same time, exciting siya kasi yun nga, first time ako makalipad. Hindi ka ba natakot? Parang at least nung nasa taas na or during take-off na at least ikaw na yung nandun sa cockpit, no? Kasi iba yung pakiramdam na ikaw yung passenger. Yan. May naramdaman ka ba takot or ano? Nung nasa ground pa lang kami, siguro natakot ako. Pero nung once na nag-take off na kami, naka-airborne na kami, yun. Sobrang saya na. Kasi first time makapag-flight. So follow-up question lang din kanina. Dahil nakwento nyo mo nga na may flying na ang BS Aviation, paano nyo to pinagsasabay? Mahirap bang pagsabayin yung college tsaka flight training? May scheduling for flight at simulator. Kadalasan, ini-schedule kami sa walang klase. Pero kung may natamaan na klase yung schedule mo sa sim or flight, excuse naman yun kasi kasama yun sa curriculum ng course namin. So tuwing nakakasked ako, ang ginagawa ko is tinatanong ko yung mga klase ko kung may na-miss ako sa subject na yun, like kung ano ginawa nila, kung may quiz ba sila, or nag-discuss. So yun, sipag at tiyaga lang talaga. Meron nga tayong kasabihan, kapag may tiyaga, may nilaga. Na mahirap ba pagsabayin yung flight training tsaka yung college? Siguro oo, nahirapan ako. Kasi nung orientation flight ko, sakto exams namin the other week. Then, ang daming requirements na ipapasa from different subjects. So yun, kailangan mo lang talaga mag-adjust. Pero siguro sa pagtagal, masasanay ka din. Lahat naman gagawin mo for your dreams. So last question, anong mga tips ang gusto mong sabihin or anong gusto mong sabihin sa mga aspiring pilots na ganyang course din yung gusto nilang kunin? My advice for those who want to get this course is yung lagi sinasabi sa akin ng mga captain and senior ko. If you really have the passion for flying, go for it. Reach for your goals and never back down. Whatever you do, keep dreaming and keep believing. Kapag nahihirapan ka, isipin mo lang na challenge lang yun. Huwag kang basta-basta susuko kasi in the end, everything is worth it. Aim high, fly high. That's it for today, guys. Let me know what are your thoughts about the video. Comment down below if you have comments or suggestions. Don't forget to hit the like, share, and subscribe button. Also, the notification bell para ma-remind ka whenever I uploaded another video. See you on my next vlog.